Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliban ng kaniban ng Santa Maria, ay hindi sa issue ng NAPOLCOM aims zero case backlog by year end. NAPOLCOM actions on police cases will clear by end of December 2025 at ang NAPOLCOM ay pinag-iibayo ang pagresolba ng mga kaso ng mga kapulisan na nakapile sa kanila. So ang mga pulis na walang kasalanan o inosente ay madidismiss ang kaso at itong napapatunayan na may sala ay papanagutin. So ito yung ating tinuyang topic hinggil sa pahayag ng ating taga-NAPOLCOM, so National Police Commission, hinggil doon sa mga kaso ng mga airing caps na kanilang re-resolba. So by the end of 2025, wala nang backlog. So according to them, re-resolbahin nila yung minano nila from 25 years. Sana nga magawa nila kung gaano karami ang mga yan mula 25 years. So nais ng NAPOLCOM na magkaroon sila ng mga zero backlog matapos ang mga kasong at matapos ang mga kasong minanapin nila 25 years ago hanggang end of December 25. So ang kanilang ahensya ay nais na mapagkatiwalaan ng taong bayan o ang buong pamahalaan. So yan, nais ng ating NAPOLCOM na mapagkatiwalaan sila ng taong bayan at syempre yung buong bansa ng lipunang Pilipino sa ang pamala mula dito sa trabaho ng ating NAPOLCOM. So ngayon, ang boses ng ating Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions o yung Anti-Criminality Promotion natin ay kakibat yung pananalig natin sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at ganyan din banal na Santa Maria. Kaliwanagan ng banal na Santa Maria ay dito sa Asia ng NAPOLCOM aim zero case backlog by year end ay NAPOLCOM actions on police case will be cleared by end of December 25. So ating mariing sinusuportahan ang ating NAPOLCOM, ang pamahalaan sa kanyang hakbangin at paigtingin nito ang pagresolba ng mga kaso ng mga airing caps. At dapat patas nilang resolbahin ito at wala kinikilingan. So yun. So suportahan natin yung NAPOLCOM for resolving cases ng mga airing caps. So yung mga pulis na talagang mga tiwali abuso na dapat ng parusahan, so kanilang gampanan yung kanilang pupulin, kanilang kasuhan or tanggalin or din sa mandate o sa mga parusa na dapat ipataw sa kanila. Ngayon kung dapat naman itong ma-dismiss o dapat na sila ay maprotektahan, kung merong ginagawang sila naman ito nalalagay sa parang sila itong nalalagay sa alanganin na wala namang ginagawang masama, so dapat ma-dismiss sila. Siyempre, fair justice ang ating boses dito. Kaya yung NAPOLCOM, magpahira ng fair justice, tingnan mabuti yung mga cases na yan. Kung talaga may kaso, kasuhan nila. Kung wala, ay dismiss nila. Siyempre, dapat mabigyan ng hustisya ang both sides, siyempre. So kung may biktima, dapat managot sila. Kung wala namang, kung sila itong nabibiktima, so dapat silang ma-absolve. Ganun lang kasimple yun. So ang ating bansa o lipunan ay maraming biktima ng mga airing caps. So ang hanay ng kapulisan ay patuloy lamang na may nagkakamali at umaabuso sa tungkulin. So ang NAPOLCOM ay dapat lamang maging mahusay sa pagbabantay laban sa mga abuso at pagresolba ng mga kaso. So yun, di lamang NAPOLCOM, pati yung ating IAS at the entire PNP na kung sino man yung aabuso ng airing caps o abusadong pulis, dapat ma-resolve nila yan. Hindi na dapat pagtakpan, hindi nila dapat ipagtanggol kung mayroong airing caps. Kasi kawawa yung civilian, wala namang aasahan yun. Kundi yung gobyerno rin. Pero kung yung aasahan ng gobyerno rin yan, abusado yan, sinong aasahan nila? Diba? So, to the entire government, siyempre, inaasahan natin ng gobyerno for the fair justice, peace and order, kung di nagpapatubad ng mabuting pamamahala yan,
balasubas o abuso sa peace and order sa pagpupulis, pag-investigate o pag-resolve ng mga kaso o pagpapaira ng peace and order, sa problema malaki yon na meron sila na abuso, na bibiktima. Kaya kung sila ay ng abuso sa course of their authority, so dapat nilang harapin yun. Or else, ang ginagawa nila hindi lang basta pag-ubos, hindi tuwira ang paggawa ng krimen from personal to with paggamit ng kanilang uniforme in doing abuses. Sila na mismo ginagamit nilang uniforme nila para patirinuhan ang kanilang mga sariling mga kakibat sila ng mga sindikato, tauhan sila ng mga sindikato, kaisa sila na roon, or sarili nilang diskarte, or sila kaisa ng mga politiko, mga may sindikato o may ginagawang hindi mabuti. So kaya yung mga ganyan mga area dapat yan ay masupil ang ating pamahalaan. So hindi lamang mula sa hanin ng kapulisan, iba't ibang ahensya dapat ay maging kung paano masusub niya, kung yung mga nalipo ng Pilipino magkaisa para magtulungan, dahil kung mayroong aabuso sa kanila, hindi sila makalulusot para makarereklamo at makatutulong na makareklamo sa isang naabuso ng pulis o ng hearing cups. Kasi pag minsan, hindi na nakapagrereklamo at hindi makareklamo dahil sa takot or dahil sa sila ay hindi yung kanilang reklamo ay nawa-whitewash ng ating PNP, because yung hearing cups yung napagtatakpan ng mga opisyales o mga kapwa nila mga pulis para aksyonan yung mga reklamo. Yan ang malaking problema sa hanay ng PNP. So kaya kung mayroong hearing cups, so idilog sa NAPOLCOM or AYAS or maybe sa natin na rin kapulisan or DOJ para ma-aksyonan sila. At sana yung ating NAPOLCOM, yung mga uma-aksyon laban sa mga hearing cups, even the police itself ay maging fair. Siyempre, fair justice pa iralim. So yun ang dapat natin. So ngayon, ay para walang naagrabyado kung mayroong nagkakamali. Tao, nasa gobyerno, kung nagkamali, harapin nila ang batas na ating ipinatutupad. So kung mayroong tao nagkamali, harapin nila ang batas. Kung mayroong nasa gobyerno nagkamali, maging pulis man yan, harapin nila ang dapat nga. Alam naman nila yon. So ngayon ay naliligtasan noong mga hearing cups at ng mga ibang mga taong mga ma-impluwensya, magkakakampi sila yung batas dahil nga sa ang nangyayari ay napagtatakpan ang mga cases o whitewash na abuso nga. So kaya yung inequality in justice umiiral pa rin sa ating gobyerno mula sa policing. So kaya dapat ay pag-ibayuhin ang pamamalakad ng gobyerno, lalo na sa pulisya. So kaya yung doon sa ating ay kampanya natin sa pulis o yung ating bosses ay i-reform para maging mahusay yung ating PNP. Patuloy na pagkikinis ng PNP para naging mahusay ang policing nito, yung may hearing cups na re-resolve. So yan, so yung ating bansa ulipon, ayan nga. So ang pagre-reforma ng PNP ay dapat na makiisa ang NAPOLCOM, DILG, and PNP upang mabago at maging mahusay ang policing functions at ang peace and order ay maasahan sa bansa. So yun yung ating boses sa ating PNP, sa ating pamahalaan, reform ng PNP para ito ay maging mahusay, papabuti ng police operating procedure, ng investigation procedure, lalo na pagtupad nila sa karapatan ng tao, yung ating police human rights based policing na nare-respeto nila. In any case, from common crimes na kanilang nire-resolve at maging insurgency. Yan. So dapat maging fair sila para walang aabuso sa kanila in any, kung sino man yung nakagagawa ng krimen, common man yan, insurgency man yan. So nagiging fair ang ating PNP for anyone of else para miral yung justisya. Kaya napapayar na fair justice ngayon kung ganyan na umaabuso siya, marami ang nabibiktima. Kaya ang problema. Kaya yung ating bansa, yan ang problema sa inequality of justice. Yung ating PNP gobyerno ay hindi naging patas sa pag-resolve ng mga krimen mula sa kanila pulisya or
sa hanay ng mga mamamayan na hindi nabibigyan ng hustisya yung iba. So yun ang nagiging problema. So umiiral yung inequality justice sa lipunan sa gobyerno. Kaya dapat ay meron tayong fair justice. Kaya pag nagkamali ka, ay ikaw ay haharap sa kaparusahan, or else ang pinakang ano dyan ay maging fair yung halimbawa mayroong amicable man o anumang pagpapatawad ay maging fair yun para pagbaguhin o mapagbago. Siyempre, ang tao pinagbabago kung dapat pagbaguhin. Halimbawa, ang meron kasing mabibigat na kaso ay nagiging unfair sa pagpapanagot. So kung magandang yan, pwede na makuha sa amicable yan, pagpapatawad ng gobyerno, policeman yan or civilian, ay po pwedeng mangyayari na yun. Pero kung sakasakaling mabibigat yan, kagaya ng murder, homicide man yan, or mas mabibigat pa mga krimen, na yan ay, sumisira ka na ng hanap buhay, ganito, ganyan, sinisira ang buhay daw. Ninakawan, inulidat mo naman laking pera, so mayroong pwedeng kaharapin sila. Na kung mabibigat yan, torture, yan, kagaya ng gano'n, police abuses. So maraming mabibigat na hindi, lalo na yun ay mga kaso mga non-bailable, kaso mga may mahabang sentensya. So yun. So kung yan naman ay magagaan lamang na potong-potong, siguro mapagbigyan natin sila magbago, di ba? Pero kung mabibigat na yun, mahirap na yun. Pero hindi naman natin pababayaan yung maliit na krimen at malaking krimen ng pulis. Mula maliit hanggang malaki, resolvehin. At ang sinasabi lang natin dito, pwede tayo pagbigyan, mapatawad, magbago. Kung hindi magbago, kahit kotong-kotong lang, panagutin sila, mga ganun mga bagay, para hindi sila nangagrabyado na tao. Kahit yung, syempre, yung ganun, kung sa halimbawa, sa maliliit na mga nagtatrabaho at legal, ay masakit din yon kahit ganun-ganun lang, di ba? Yan. Lalong-lalo na kung kaysa sila sa mga sindikato, nagpapatakbo ng mga iba't ibang illegal na mga nagpapatakbo ng iba't ibang mga illegal na mga negosyo, di ba? So yan, kaya dapat ay ang ating kapulisan ay maging fair para diyan. Reform para maging mahusay ang ating pulis. Maasahan natin kasi kung hindi naman natin ang pulis kasi kung halimbawa kung ating i-gauge ang percentage natin na bang hierarchy ng PNP, kung mas malaki diyan ay mga abusado na at mga hindi makakasama nila yung ibaba kasi nasa chain of command yan. Kung masama sila, maging masama na rin yung nasa baba kahit mabubuti yan. Lalo na siyempre, kung masama sila, makakasama nila magmasama yung iba. So kahit malaki yung bilang ng mabubuti, magiging masama na rin yung PNP. Masama yung pamunuan, masama rin yung ilang PNP. Nagsasarili man yan o kakibat sila ng mga nasa higher command, di ba? So yun ang mabigat doon. Lalo nakakibat yung mga nasa gobyerno, yung mga politiko na mga tiwali. So kung magkakakibat yan, kung malaking porsyento, may problema ang bansang ito, kailangan overhauling or change of the government pagka ganun na mangyayari. Pero sana sa panahon ngayon, ay hindi pa naman siguro ang tao naman ay nakakaupo pa ba sa fair justice, pero kailangan ay tayo ay magsama-sama para mapairal yung fair justice, good governance, yan, yung equal justice, yung human rights, para sa gayon ay hindi na agrabyado yung mga tao. Kung mayroong ilang mga tiwali, mga sasamang mga pulis, sa hanay nila, hierarchy. Kaya kailangan hindi magkaroon ng mas mataas na porsyento sa hierarchy nila na masasama. Kaya lahat silang mabubuti o sumusunod sa batas, nagpapatubad ng mabuti. Pati yung mga politiko na or else, we have a big problem in our society, in our government, in our country, kung ganoon. Marami ang patuloy na maghihirap, marami ang patuloy na maagrabyado noong mga ilakakampi nila ng mga napagbibigyan na sila may mga malakas na, may mataas na pamumuhay, yung mga negosyante, may yaman, mga mapagsamantala sa lipunan na siyang kaya yung mayaman ay sa masamang pamamaraan, hindi sa mabuting pamamaraan. Meron kasing ganun, dalawa kasi ang klaseng kakampi nila. Mga masasamang negosyante, kahit nasa na gumagawa ng yung mabuti or masama pinagkakitaan para yumaman or hindi naman para maging masama ang lipunan. Pero yung iba kasi, mabubuting mga negosyante, mayayaman, sila namin nakatutulong sa mga tao. Pero maging sila ay na delikado rin dun sa mga ganong klase ng mga kapwa negosyante nila
na may maraming mga gawa. So, di ba, na kahit pa sabihin natin na may hindi bas yung nakabebenta ka man na maayos pero ikaw naman na meron ginagawang iba pang katiwalian para manatili ka o outside your business sabi ginagawa kang hindi mabuti para manatili ka or ikaw ay abuso sa kapwa-tao mo. Diba? Ganun yung negosyo mo na sa tingin mo ay ikaw ay nagninegosyo naman pero ikaw ay nakasasamantala sa pamamalakad at sa kapwa-tao mo gumagawa ka ng krimen. So kung ganun, may problema malaki tayo sa lipunan sa ating gobyerno. Kaya mahalaga na hindi lamang pulis yung mariresolve yan, pati syempre yung entire government. At nakikita naman natin ang lipunan Pilipino, ating pagmasan tingnan natin kung kano ba kalaki ang porsyento na hindi pakikinabangan yung hierarchy niya, mga ganyan, at yung mga politiko na nakaluklok o yung mga permanente, yan naman ang magkakombinasyon lang para hindi maging mabuti yung ating pamahalaan. Di ba? At iba't ibang mga impluensya with other countries na maaaring nakapagpapasama ng pamamalakad ng pamahalaan. So ngayon ay muli maliwanagan ng ating banal na ng ating so we pray God, Jesus Christ and Mother Mary in life PNP at maging accountable at transparent at makatarungan ng mga ito at na-respeto ng karapatang pantao at batas na pagpapatupad ng batas. Dalangin natin yung maging batas ng PNP. So sana ay muli ang maliwanagan naman ng Santa Maria ay magliwanag sa ating bansa mula pamahalaan at mamaya Pilipino, yung pamahalaan, mga hanan na mabuti matuwid, tugulin ng karapatang pantao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-abuso, katiwalian, korupsyon, pang-api ng ating kapwa-tao. Korupsyon. At yung mamamayan naman sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas, suportahan na mabuti pamamahala, patas na hustisya at karapatan. Sa kayo makapamumuhay tayo ayon sa karapatan, mapayapa, maunlad, isa lahat makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Ulis at Banal na Espiritu Santo. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.